Ako si Mang Isko, isang matandang manghuhula na kilala sa aming bayan sa kabila ng aking edad. Nagsimula ang lahat ng isang gabi, habang ako'y nakatayo sa labas ng aking maliit na kubo, sa tabi ng dalampasigan. Ang buwan ay punong-puno, at ang liwanag nito ay tila kakaiba. Mas maliwanag kaysa sa dati. Dama ko ang malamig na hangin na umaagos mula sa dagat. Ang mga alon ay banayad na bumubulong sa aking pandinig. Sa likod ng aking isipan, tila may aninong gumagalaw, sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi ko ito pinansin, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi ko maikaila. Sa kabila ng aking takot, nagpasya akong magkape sa bahay ni Mang Simeon, ang aking matalik na kaibigan na isang mangingisda. Malapit lang ang kanyang bahay sa akin at madalas kaming magkape tuwing gabi. Nang dumating ako, naroon siya sa kanyang maliit na beranda, hawak ang tasa ng kape habang nakatingin sa malayong dagat. "Isko, palagay ko may kakaiba sa gabing ito, hindi ba?" tanong ni Simeon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Napansin kong hindi siya mapakali at nagpasya akong ikwento ang aking nararamdaman. "Oo, Simeon, parang may aninong sumusunod sa akin mula pa kanina. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ito pangkaraniwang pakiramdam." Nagsimulang manginig ang aking kamay habang sinasabi ito. Ang init ng kape ay hindi sapat para mapawi ang lamig na lumulukob sa aking katawan. Biglang may dumaan na malamig na simoy ng hangin, at pareho kaming napatingin sa buwan. Sa kabila ng liwanag nito, tila may madilim na bahagi na unti-unting nabubuo. Ang anino ay nagsimulang lumabas mula sa likod ng buwan, isang hugis na hindi ko maipaliwanag. Ang takot ay unti-unting lumukob sa amin, at sa sandaling iyon, alam ko na hindi kami nag-iisa. "Isko, tingnan mo!" sigaw ni Simeon. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Ang anino ay lumalaki. Bumababa ito sa dalampasigan, parang nilalang na bumaba mula sa langit. Ang mga alon ay nagsimulang maging magulo. Ang dagat ay tila nagbago ng anyo, na parang may bumabang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Sabay kaming tumayo at tumakbo papunta sa gilid ng dagat. Ang aming mga puso ay nagtatambol sa takot. Hindi namin alam kung ano ang aming makikita. Ngunit alam namin na kailangan naming malaman kung ano ang nangyayari. Ang anino ay tila may buhay. Gumagalaw ito na parang may sariling isip, sumusunod sa direksyon ng buwan. Nang dumating kami sa baybayin, nakita namin ang mga alon na naglalaban-laban sa puwersa ng anino. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may lumabas na mas maliit na hugis mula sa anino, isang nilalang na tila galing sa ibang daigdig. Ang kanyang mata ay mapula, ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot na hindi namin maipaliwanag. "Sino ka?" tanong ni Simeon. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man ito makasagot, biglang bumalot ang kadiliman sa paligid namin, at ang liwanag ng buwan ay nawala, na parang pinatay ng isang hindi nakikitang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman namin ang malamig na haplos ng anino. Bumabalot sa aming mga katawan, at sa sandaling iyon, alam namin na ang gabi ay hindi magtatapos ng payapa. Ang gabi ay naging isang bangungot, at ang takot ay nagsimulang maghari sa aming isipan. Sa gitna ng dilim, ang anino ay nagsimulang magbago, nagiging mas malaki, mas powerful. Naramdaman namin ang presensya nito, ang malamig na haplos sa aming balat. Ang kanyang bulong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa likod ng aming isip, alam namin na ang anino ay hindi aalis hanggat hindi nito nakukuha ang nais nito. Sa pag-usad ng mga araw, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pag-iisip tungkol sa kakaibang aninong sumusunod sa amin.
Sa bawat pagsilip ng buwan, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking kaluluwa. Isang paalala na may hindi pangkaraniwang nagaganap. Ako si Lando, isang matandang manghuhula na matagal nang nakatira sa isang liblib na baryo, kasama ang aking kaibigan na si Dario, isang mangingisda. Sa aming edad, sanay na kami sa mga kwento ng kababalaghan. Ngunit ang aninong ito ay tila may mas malalim na koneksyon sa aming nakaraan. Nagsimula ang lahat nang bumisita kami sa lumang kakahuyan sa labas ng baryo. Isang lugar na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Ang sabi-sabi, ang kakahuyan ay may kapangyarihang magdala ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Sa kabila ng mga babala, napagpasyahan namin ni Dario na puntahan ito upang maghanap ng mga sagot sa mga aninong patuloy na sumusunod sa amin. Habang papalapit kami sa gitna ng kakahuyan, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang hangin ay lumakas, at ang mga puno ay tila bumubulong ng kanilang sariling mga lihim. Sa kabila ng takot, hindi kami umatras. Sa halip, lalo kaming nagpatuloy. Inaasahan na matutuklasan ang katotohanan sa likod ng mga aninong ito. Nang marating namin ang gitna, nakita namin ang isang lumang altar na gawa sa bato. Ang mga ukit sa altar ay hindi pamilyar, ngunit may kakaibang hikbi na tila umaalingaw-ngaw mula rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa lugar na ito, na para bang dati ko nang napuntahan ng altar. Tumingin ako kay Dario, na halatang naguguluhan din. "Kilala mo ba ito, Lando?" tanong ni Dario, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa altar. Hindi ko matandaan, ngunit parang may bahagi ng aking sarili ang humihila sa akin dito. Sagot ko, habang pilit kong iniisip kung bakit pamilyar ang altar. Sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw ang aninong mula sa buwan. Mas malinaw at mas malapit kaysa dati. Ang aninong ito ay tila may sariling pag-iisip. Nag-iba ito ng anyo. Nagpakita ng mga imahe ng aming nakaraan. Mga alaala na matagal nang nakabaon. Nakita ko ang aking sarili bilang batang manghuhula. Ang unang beses na nakatagpo ako ng isang nilalang mula sa ibang mundo. Sa paglipas ng mga larawan, naramdaman ko ang pag-angat ng mga damdaming matagal nang nakalimutan. Si Dario, sa kabilang banda, ay nakakita ng iba pang mga larawan. Mga alon, dagat, at isang batang mangingisda na tila may sariling misyon. Nakita niya ang isang kakaibang isda na may mga mata na kumikinang, parang may sariling kwento. Ang isda ay tila naglalaman ng misteryo ng dagat, isang lihim na hindi pa niya natutuklasan. Sa paglipas ng mga imahe, napagtanto namin na ang aninong mula sa buwan ay hindi lamang simpleng multo. Ito ay isang mensahero. Nagdadala ng mga pahiwatig na nag-uugnay sa aming nakaraan at sa altar na ito. Ang altar ay isang pinto. Isang daan patungo sa ibang dimensyon kung saan ang mga anino ay may sariling buhay. Bigla, narinig namin ang kakaibang tunog na nagmumula sa altar. Isang bulong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang bulong ay lumakas, hanggang sa ito ay naging malinaw na tinig. "Piliin ninyo ang inyong kapalaran," sabi ng tinig, na para bang inaanyayahan kaming pumili ng landas na tatahakin. Sa kabila ng takot, alam ko na hindi kami makakabalik sa dati. Kailangan naming harapin ang katotohanan sa likod ng mga aninong ito. Ngunit bago ko pa man masabi kay Dario ang aking iniisip, biglang lumubog ang lupa sa paligid ng altar at kami ay nahulog sa isang madilim na kailaliman. Habang bumabagsak kami, narinig ko ang tinig na nagpatuloy. Ang anino ay palaging nandyan, kahit sa dilim. Sa pagbagsak namin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumapalibot sa amin. Isang enerhiya na tila nag-uugnay sa aming mga kaluluwa sa isang mas malalim na puwersa.
Sa pagdating namin sa ilalim, nakita namin ang isang pinto. Isang pinto na gawa sa liwanag. Sa likod nito ay tila may ibang mundo. Isang mundo kung saan ang aninong mula sa buwan ay nagmumula. Sa puntong iyon, alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang pinto ay naglalaman ng mga sagot na matagal na naming hinahanap. Ngunit ang pagpasok dito ay nangangahulugan ng pagharap sa hindi pa namin nakikita. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming buksan ang pinto. Sa pag-ikot ng hawakan, narinig namin ang isang malakas na dagundong. Isang hudyat na ang bagong kabanata ng aming kwento ay magsisimula na. Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto, biglang naglaho ang anino na para bang nag-iwan ng babala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming paglalakbay ay magiging mas mapanganib kaysa dati. Bilang ako ang matandang manghuhula sa aming nayon, hindi ko akalaing darating ang isang gabi na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman. Nagsimula ang lahat nang bumalik kami ng aking matalik na kaibigang si Pedro, ang mangingisda, mula sa isang gabi ng panghuhula at paminsan-minsang pag-inom ng lambanog sa aming paboritong kubo malapit sa baybayin. Tahimik ang gabi, ngunit tila may kakaibang lamig sa hangin na umuukit sa aking mga buto. Naramdaman mo ba iyon, amigo? Tanong ni Pedro habang naglalakad kami pauwi. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Alam kong may mali, ngunit hindi ko pa matukoy kung ano. Ang anino mula sa buwan na una naming nakita noong isang linggo ay tila mas lumalapit, mas nagiging totoo sa bawat hakbang na aming ginagawa. Mula sa likuran, narinig namin ang mga yabag na sumasabay sa amin, ngunit nang lingunin namin, wala naman kaming ibang makita. Tanging ang liwanag ng buwan at ang aming mga anino ang nakikita sa lupa. Baka ito na ang sinasabi mong sumpa. Pabiro, ngunit may halong takot na sabi ni Pedro. Nakakatawa, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko'y sinisikap kong pigilan ang panginginig ng aking mga kamay. May isang bahagi ng aking isip na nagsasabing, kailangan naming bumalik sa kubo at magdasal sa mga anito para sa aming kaligtasan. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang aking kuryosidad. Pagdating namin sa bahay ko, nagdesisyon kaming maglagay ng mga proteksyon sa bawat sulok. Naglatag ako ng mga dahon ng ikmo at asin sa harap ng pinto habang si Pedro ay nagdala ng mga lumang anting-anting na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Naglagay kami ng kandila sa bawat bintana, umaasang ang kanilang liwanag ay magtataboy sa anumang masamang espiritu na sinusundan kami. Habang naghahanda kami, napansin ko ang isang kakaibang liwanag mula sa bintana. Tumingin ako palabas at nakita ang isang anino, mas malinaw kaysa kailanman, nakatayo sa gitna ng aming bakuran. Hindi ito gumagalaw, ngunit alam kong naroroon ito para sa amin. Paano kung ito'y hindi sumpa, kundi isang babala? Tanong ni Pedro, na ngayon ay tila mas seryoso. Sabi ng aking lolo, may mga nilalang mula sa buwan na nagdadala ng mga mensahe mula sa kabilang buhay. Sa puntong iyon, nagdesisyon kaming harapin yung anino. Lumabas kami ng bahay, dala ang aming mga anting-anting at mga kandila. Humakbang kami palapit sa anino, at habang palapit kami ng palapit, unti-unting nabubuo ang anyo nito. Isa itong lalaki, matangkad at payat. Ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit, ang hindi ko inaasahan ay nang magsalita ito. Matagal ko na kayong sinusundan, sabi ng anino sa isang tinig na tila mula sa kailaliman ng lupa. May panganib na darating at kailangan ninyong maging handa. Hindi namin alam ang sinasabi mo, sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko'y may bahagi ng aking alam na hindi ito isang kasinungalingan. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salita nito.
na tila may dalang lihim mula sa nakaraan. Ang inyong mundo ay may kinalaman sa akin, patuloy ng anino. At sa lalong madaling panahon, ang liwanag mula sa buwan ay magdadala ng kadiliman na hindi ninyo pa nararanasan. Nang bigla, nagbago ang lahat. Isang malakas na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, naglaho ang anino. Iniwang kaming nakatayo sa gitna ng dilim na tila walang kasiguraduhan. Nagkatinginan kami ni Pedro, parehong walang masabi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Pedro na halatang hindi na makahinga sa kaba. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit isa lang ang sigurado ko. Hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Habang bumalik kami sa loob ng bahay, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ng anino. Kung totoo man ang lahat ng ito, kailangan naming maghanda. Ngunit paano ka nga ba maghahanda sa isang bagay na hindi mo alam kung kailan at saan manggagaling? Ang mga tanong na ito ang naging laman ng aking isip habang unti-unti akong nilamon ng antok. Dala ang pag-asang. Sa susunod na araw ay magdadala ng kasagutan. Ngunit sa loob ng aking panaginip, isang bagong pangitain nang nagpakita. Isang imahe ng isang matandang bayan na nababalot sa kadiliman. Ang mga tao'y nagtatakbuhan. At sa gitna nito, kami ni Pedro, nag-iisa at walang magawa. At sa likod ng lahat ng iyon, ang anino mula sa buwan, nakamamatay na nakangiti. Hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari matapos naming matuklasan ang lihim ng aninong mula sa buwan. Sa bawat hakbang namin ni Lando, ang kaibigan kong mangingisda, tila ba lalo pang bumibigat ang hangin sa paligid. Sa aming edad, sanay na kami sa pagharap sa kung ano-anong pagsubok. Ngunit kakaiba ang takot na dulot ng aninong ito. Nang makabalik kami sa kubo ko, agad kaming naupo sa harap ng lumang mesa. Sa gitna nito ay nakalatag ang isang lumang mapa, bahagyang kupas, at puno ng mga marka. Matagal na itong kasama ng mga gamit ko, ngunit ngayon ko lamang napagtanto ang kahalagahan nito. Sa gitna ng mapa, may isang bilog na may nakasulat na salitang Celine, na sa pagkakaalam ko'y pangalan ng isang lumang diwata ng buwan. Paring manghuhula, ani Lando habang sinisipat ang mapa. Ano ba talaga ang kinalaman nito sa atin? Napabuntong hininga ako. Ang bigat ng sitwasyon ay tila lumalampas pa sa mga hangganan ng aming mundo. Ang aninong iyon, sabi ko, ay tila isang sumpa na bumabalik mula sa nakaraan. Hindi ko man lubusang maipaliwanag, pero nararamdaman kong bahagi ito ng kasaysayan ng ating bayan. Habang nag-iisip kami, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kubo, at tila may kung anong bumulong sa akin. Napatingin ako kay Lando at nakita kong pareho kami ng nararamdaman. Isang hindi maipaliwanag na takot. Kailangan nating bumalik sa kuweba sa tabing dagat, sabi ko. May kailangan tayong tapusin doon. Tumayo kami at muling naglakad pabalik sa kinaroroonan ng kuweba. Ang gabi ay parang isang itim na pelus na bumabalot sa paligid. Ang buwan ay tila isang mata na nagmamasid. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang tunog ng mga alon na parang tumatawag sa amin. Pagdating sa kuweba, agad naming naramdaman ang kakaibang presensya. Ang anino ay nariyan na, mas malaki at mas mabagsik kaysa dati. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming magpatuloy. Sa loob ng kuweba, nakita namin ang mga ukit sa dingding, mga larawan ng buwan, at mga tao na tila nag-aalay ng sakripisyo. Biglang napatigil si Lando at itinuro ang isang bahagi ng ukit. Tingnan mo ito, aniya, parang ikaw ang nasa larawan. Sa gulat, tiningnan ko ang ukit. Isang lalaking may hawak na tungkod. Nakatayo sa harap ng buwan. Hindi ko man matandaan kung kailan ito ginawa. Ngunit tila may koneksyon ako rito. Nagpatuloy kami.
At sa dulo ng kuweba, may nakita kaming isang altar. At sa ibabaw nito ay isang maliit na pilak na estatwa ng Diyosa ng Buwan. Tila ito ang sentro ng lahat, bulong ko habang unti-unting lumalapit. Sa paglapit namin, biglang nagbago ang paligid. Ang mga pader ng kuweba ay tila naging buhay. Lumilitaw ang mga anyo ng mga taong tila nawawala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga ito'y sumisigaw, humihingi ng tulong. "Paring manghuhula!" sigaw ni Lando. "Ano ang gagawin natin?" Hindi ko alam ang isasagot ko. Sa puntong iyon, nakaramdam ako ng matinding lungkot. Napagtanto kong ang aninong ito ay hindi lamang isang banta mula sa buwan, kundi isang alaala ng mga nakaraan, isang bahagi ng kasaysayan na nakalimutan na ng panahon. Ang mga aninong ito, sabi ko, sila ang mga kaluluwa ng mga ninuno natin. Tila may kailangan tayong gawing sakripisyo upang sila'y makalaya. Ngunit bago pa man namin malaman kung ano ang dapat gawin, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa lupa. Ang kuweba ay tila nagiging masikip, ang mga anino ay nagiging mas mabigat. Sa kabila ng lahat, nahanap ko ang lakas na itaas ang pilak na estatwa. "Celine," bulong ko, "ipakita mo sa amin ang tamang landas." Biglang nagliwanag ang kuweba at sa gitna ng liwanag, nakita ko ang anyo ng isang matandang babae, ang diwata ng buwan mismo. Ngumiti siya sa amin at sinabing, "Ang inyong paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. Hanapin ninyo ang susi sa nakaraan upang mahanap ang kapayapaan sa kasalukuyan." At sa isang iglap, nawala ang liwanag, bumalik kami sa dilim. Ang aninong mula sa buwan ay tila nawala, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa paglabas namin ng kuweba, alam kong may mas malalim pa kaming kailangang tuklasin. Isang misteryo na nakatago sa pagitan ng liwanag at dilim. Habang naglalakad pabalik sa aming kubo, dala ang bigat ng bagong kaalaman ngunit may pag-asa. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwento namin ay malapit ng magbago. Ngunit hindi ko pa alam kung paano. Ang gabi ay tila may sariling buhay. Ang hangin ay malamig at ang bulong ng mga puno ay tila nag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Ako si Lando, isang matandang manghuhula. At kasama ko ang matalik kong kaibigang si Mang Pedro, isang mangingisda. Kami, nakaupo sa harap ng lumang kubo. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang sinag sa kapaligiran. Subalit, hindi iyon ang aming iniintindi. Ang kakaibang aninong sumusunod sa amin mula sa buwan ay walang habas na nagdudulot ng takot sa aming mga puso. "Pare, nararamdaman mo ba?" tanong ni Mang Pedro habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng takot na di ko pa nakikita sa kanya. "Oo, Pedro, parang may bagay na hindi ko maipaliwanag." "Ang aninong iyon?" sagot ko. Sinisikap na panatilihin ang aking tinig na matatag. Kahit pa sa loob-loob ko'y nanginginig din ako. Hindi ito basta anino lamang. Sa mga nakaraang gabi, ito'y naging mas malinaw, mas totoo. Sinusundan kami nito saan man kami magpunta. Noong una, inisip namin na ito'y guni-guni lamang dala ng pagod at katandaan. Ngunit hindi na ito maikakaila. Habang tumatagal, tila ito'y mas nagiging bahagi ng aming realidad. Paano kung ito'y isang babala mula sa mga diwata o engkanto? Tanong ni Mang Pedro. Sa kanyang boses ay may halong pag-aalala at pag-asam na sana'y may paliwanag akong maibigay. "Marahil," sagot ko. Kahit pa sa kaibuturan ng aking isip ay may agam-agam. Ang mga baraha at kristal na aking ginagamit sa panghuhula ay tila nawalan na ng bisa. Walang kasagutan ng maibigay sa kakaibang presensya. Ngunit paano natin malalaman? Wala tayong konkretong ebidensya kung ano ito.
Tahimik kaming nagmuni-muni habang ang hangin ay patuloy na humahaplos sa aming mga balat. Ang anino mula sa buwan ay tila may sariling pag-iisip. Gumagalaw ito ng marahan, ngunit may layon. Parang kami na ang sinusundan nito at hindi na kami makakatakas. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagkaroon ng kakaibang sigaw mula sa kagubatan. Agad kaming napatayo ni Mang Pedro. Ang aming mga mata ay nagtama, puno ng tanong at takot. "Ano iyon?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Isang babala," sagot ko. Kahit pa hindi ko rin alam kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit ang sigaw na iyon ay tila ba nag-udyok sa aming kumilos. Nagdesisyon kaming puntahan ang pinanggalingan ng ingay, kahit pa may kaba sa aming mga dibdib. Habang kami naglalakad sa kalagitnaan ng kagubatan, ang mga tunog ng aming yabag ay parang sinasabayan ng ibang mga yapak. Ngunit sa tuwing kami lilingon, wala namang tao. Kami lamang ang naroroon. Ngunit bakit parang may iba pang presensya? "May naririnig ka bang iba?" tanong ko kay Pedro. Ang aking boses ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng pintig ng aking puso. Tumigil siya sa paglalakad at tumango. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. "Oo, Lando! Parang may sumusunod sa atin!" sagot niya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang takot na hindi niya maitatago. Sa aming pag-abante, bigla na lamang nagbago ang liwanag ng buwan. Ang anino na dati sumusunod sa amin ay ngayon nasa harapan na namin. Tila ba ito'y nagugustuhang ipakita ang sarili nito sa wakas? Ang anyo nito'y hindi maipaliwanag. Tila ba ito'y hugis ng isang tao? Ngunit hindi rin. "Huwag tayong matakot," sabi ko. Kahit pa alam kong ang takot ay hindi maiiwasan. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto nito. Subalit bago pa man namin masuri ang anino, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Tinangay nito ang mga dahon at alikabok. At sa isang iglap, kami ay parang nasa ibang lugar na. Ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay tila mas matatangkad. Ang hangin ay mas malamig. Kami napalibutan ng isang dilim na mas malapot kaysa sa gabi. "Lando, ano ito?" tanong ni Mang Pedro. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. "Hindi ko alam, Pedro," sagot ko. Habang pilit kong iniintindi ang bagong paligid. Ngunit isa lang ang sigurado, ang anino ay hindi na lamang basta anino. Isa itong pinto patungo sa ibang mundo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalang katiyakan, isang bagong anyo ang lumitaw mula sa dilim. Isang mukha na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Ito'y ngumiti, at sa kanyang mga mata ay may lihim na tila ba kami lamang ni Pedro ang dapat makaalam. "Matagal ko na kayong hinihintay," wika ng anyo. Ang boses nito'y parang alingaw-ngaw ng aming mga alaala. "Ngayon, oras na para malaman niyo ang katotohanan." At sa pagtapos ng kanyang salita, ang paligid ay biglang naglaho. At kami nahulog sa isang mas malalim na misteryo na hindi namin inaasahan. Ako'y nakatitig sa mga alon habang ang bangka namin ni Lolo Isko ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang hangin ay malamig, at ang liwanag ng buwan ay tila may kakaibang ningning, na para bang may buhay at may gustong ipahayag sa amin. Hindi ko maiwasang maalala ang nakababahalang pangitain na nakita ko noong nakaraang gabi. Ang aninong iyon na tila mas buhay pa sa akin mismo. Aninong mula sa buwan. "Lolo Isko," bungad ko, sinisikap na hindi ipahalata ang panginginig ng aking tinig. "Naalala mo ba ang kwento ng mga matatanda tungkol sa aninong bumababa mula sa buwan?" Tumango siya, at kahit sa kanyang karaniwang maaliwalas na mukha, ang malalim na kunot ng noo ay hindi maikakaila. "Oo, Ramon, kwento yon na madalas ikwento sa atin noong mga bata pa tayo.
Ang aninong iyon na sumusunod sa mga naliligaw ng landas, dumarating tuwing ang buwan ay bilog at maliwanag. Ngunit, alam mo bang may isa pang bahagi ng kwento na hindi madalas sinasabi? Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Ano yon, Lolo? Ang aninong iyon ay hindi lamang sumusunod, patuloy niya, kundi ito'y nag-aanyaya. Kapag ito'y naging sapat na malapit, ihahatid ka nito sa isang lugar na di mo na magagawang balikan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aninong iyon ay hindi lamang isang kwento, kundi isang pagbabanta na tila nagiging totoo na. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na tila naakit sa misteryong iyon. Isang bahagi na gustong malaman ang katotohanan, kahit na ang kapalit ay hindi ko pa mawari. Habang kami patuloy na naglalayag, ang mga alon ay tila nagkaroon ng sariling musika, isang melodiya na puno ng hiwaga at pangamba. Napansin ko ang isang kakaibang anino na gumagalaw sa gilid ng aming bangka. Hindi ito aninong nagmumula sa akin o kay Lolo Isko. Ito'y tila may sariling pag-iisip, sariling layunin. Lolo! Sabi ko, habol ang hininga. Tingnan mo yon! Tumingin siya sa direksyon na aking itinuturo at nakita ko ang kanyang mga mata na nagbago. Mula sa karaniwang kalmado, ito'y napuno ng pagkabahala. Ramon, ito na nga iyon! Bulong niya. Halos hindi ko marinig sa ingay ng hangin at alon. Ano ang ating gagawin, Lolo? Tanong ko. Hindi ko maikubli ang pag-aalala sa aking tinig. Sa aking isipan, naglalaro ang naglanong mga imahe ng mga nawawala at ng mga kwento ng mga hindi na nakabalik. May paraan akong narinig, sagot ni Lolo Isko matapos ang ilang sandaling katahimikan. Ngunit ito'y mapanganib. Kailangan mong makipag-ugnayan sa anino. Ngunit hindi ka dapat matakot. Kailangan mong ipakita na handa kang malaman ang layunin nito. Ang aking puso ay tila naghahabulan sa aking dibdib. Ngunit alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Huminga ako ng malalim, pilit kinakalma ang aking sarili. Sige Lolo, sasubukan ko. Sumulyap siya sa akin, puno ng pagtataka at pag-aalala. Alalahanin mo Ramon, dapat mong maging matatag. Ang aninong iyan ay umaasa sa iyong takot. Huwag na huwag kang bibigay. Tumango ako at unti-unting lumapit sa gilid ng bangka kung saan ang anino ay tila naghihintay. Ano ang nais mong ipakita sa amin? Bulong ko. Umaasang ang aking tinig ay hindi nagkakanulo sa kaba na aking nadarama. Ang anino ay tila nabuhay ng mas matindi. Parang isang alon na sumasabay sa liwanag ng buwan. At sa isang iglap, nakita ko ang mga imahe. Mga lugar na hindi ko pa kailanman nakita. Mga tao na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Isang kwentong hindi ko mawari ang simula o katapusan. Ngunit bago ko palubos na maunawaan, ang mga imahe ay naglaho. At ang anino ay tila nag-anyaya, umaabot sa akin sa paraang hindi ko maipaliwanag. At doon ko naramdaman ang isang bagay sa aking likuran. Isang malamig na dampi. Isang presensya na hindi ko inaasahan. Naramdaman kong hindi na kami nag-iisa sa bangka. Napalingon ako kay Lolo Isko. At nakita ko sa kanyang mga mata ang hindi maitagong pagkabigla. Ramon, sabi niya, bahagyang nanginginig. Tila hindi lamang tayo ang nakikinig sa kwento. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aninong mula sa buwan ay hindi lamang sumusunod, kundi ito'y bahagi ng isang mas malaking kwento na dapat naming tuklasin, isang kwento na nagsisimula pa lamang. Ngunit ang tanong ay, kami ba ay magiging bahagi ng kwentong iyon o kami ang magiging wakas nito? Sa kabila ng malamami na liwanag ng buwan, kami ni Mang Isko, ang aking kaibigang mangingisda, ay naglakad sa buhangin ng dalampasigan. Ang simoy ng hangin
ay tila may dalang bulong. Mga salitang hindi namin maunawaan ngunit nagdudulot ng kakaibang kilabot sa aming mga kalamnan. Matagal na apala na naming nararamdaman ang presensya ng anino mula sa buwan. Isang nilalang na tila ba nakatuon sa bawat galaw namin. Ngunit sa gabing ito, parang mas matindi ang pakiramdam ko. Ano sa tingin mo ang nais ng aninong iyon, Mang Isko? Tanong ko habang iniwasan ng matatalim na bato sa aming dinaraanan. Hindi ko alam, Kaberting! Sagot niya, ang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang pakiramdam ko'y may gusto itong ipakita sa atin. Napahinto kami sa isang bahagi ng dalampasigan kung saan ang tubig ay kumikinang na tila ba may sinag ng bituin na nahulog mula sa langit. Sa paglipas ng mga araw, nagiging mas misteryoso ang dagat. Nagsimulang magpakita ang mga kakaibang marka sa buhangin, mga hugis na hindi gawa ng tao, mga palatandaan na tila ba may gustong iparating sa amin. Hindi ba't sinabi ni Lola Sima na ang mga marka na ito ay bahagi ng isang sinaunang ritual? Tanong ko kay Mang Isko habang pinagmamasdan ang mga hugis sa buhangin. Oo, Kaberting! Sagot ni Mang Isko. Ang ritual na iyon ay para sa pag-aalay sa mga nilalang na nagmumula sa buwan, sabi niya. Ngunit sino ang mag-aalay at para saan? Habang nag-uusap kami, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kalmadong alon ay biglang bumilis. Tila ba may gustong ipakita mula sa kailaliman. Nagkatinginan kami ni Mang Isko. Alam naming pareho na hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Nagpasya kaming bumalik sa kubo ni Lola Sima, ang matandang manghuhula na ilang beses na ring nakasaksi ng mga misteryo ng buwan. Pagdating namin sa kubo, sinalubong kami ni Lola Sima na tila ba inaasahan ng aming pagdating. Parating na ang oras ng katotohanan, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang anino mula sa buwan ay nagbabalik upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Napatingin kami ni Mang Isko sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin ni Lola Sima. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, biglang lumakas ang hangin at ang liwanag ng buwan ay naging mas maliwanag. Halos nakasisilaw. Ang anino ay lumitaw sa harap namin. Mas malinaw kaysa dati. Hindi ito basta anyo ng tao, kundi isang nilalang na may anyo ng isang sinaunang mandirigma. May hawak na sibat na nagliliwanag. Kaberting, Mang Isko, wika ng anino. Ang tinig ay parang nagmumula sa ilalim ng dagat. Matagal ko nang hinihintay ang oras na ito. Ang inyong paglalakbay ay hindi lamang patungo sa kasagutan, kundi sa pagpili. Piliin ang ano? Tanong ni Mang Isko. Ang tinig ay puno ng kaba. Ang pagpili kung sino ang magpapatuloy ng ritual, sagot ng anino. Ang ritual na magtatapos sa sumpa ng buwan sa inyong bayan. Napatingin kami kay Lola Sima. Tila ba may lihim na siya lamang ang nakakaalam. Sa kanyang mga mata ay nakikita ko ang luha. Ngunit hindi ito luha ng takot, kundi luha ng pag-unawa. May isang kailangang isakripisyo, bulong niya, upang tapusin ang sumpa. Ang mga salitang iyon ay bumungad sa amin ng matinding takot. Sino sa amin ang magiging alay? Ako ba o si Mang Isko? Sa mga oras na yon, parang bumagal ang takbo ng oras. Ang anino ay umalis, ngunit iniwan ng isang palatandaan. Isang maputing bulaklak na lumulutang sa hangin na bumagsak sa harap namin. Ang bulaklak na iyon, sabi ni Lola Sima, ay ang susi, ngunit kayo ang magpapasya. Sa aming pag-iisip, biglang lumitaw ang isang imahe sa aking isipan. Nakita ko ang mga mukha ng aming mga mahal sa buhay. Ang kanilang takot at pag-asa na bumabalot sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila nito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang anino mula sa buwan ay hindi lamang isang nilalang na nananakot,
kundi isang gabay patungo sa isang mas malalim na katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pagpili ay hindi lamang sa pagitan ng aming buhay, kundi sa pagitan ng aming mga takot at pananampalataya. At sa mga sandaling iyon, ang isang desisyon ay nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na magbabago sa aming kapalaran. Ngunit bago pa man namin maisagawa ang aming plano, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa dagat. Isang sigaw na puno ng sakit at pighati. Sa kabila ng aming mga takot, kami ni Mang Isko ay nagmadali patungo sa pinagmulan ng sigaw. Ang mga puso ay puno ng kaba. Ngunit sa aming pagdating sa dalampasigan, isang nakagugulat na tanawin ang bumungad sa amin. Isang tao. Hindi namin inaasahan ang nakahandusay sa buhangin. Ang katawan ay puno ng mga palatandaan ng ritual. Sa mga sandaling iyon, napagtanto namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang anino mula sa buwan ay hindi lamang sa amin nakatuon, kundi sa lahat ng tao sa aming bayan. At ang kanyang mensahe ay isang babala, na ang panahon ng pagpili ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat. At sa pagdating ng liwanag ng araw, ang aming mga puso ay puno ng tanong. Sino ang susunod na pipiliin ng anino mula sa buwan? Sa kabila ng aming mga pagdududa, patuloy ang aming paglalakbay sa hamog ng gabi. Ako, si Mang Isko, isang matandang manghuhula, kasama ang kaibigang mangingisda na si Mang Tino, ay naglalakad sa makipot na daan patungo sa talahiban sa likod ng aming bayan. Sa tuwing tumitingala kami sa langit, tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa buwan. Isang liwanag na tila ba'y sinusundan kami ng isang anino. Mang Isko, ramdam mo ba ang pagkabigat ng hangin? Tanong ni Mang Tino, habang pinipilit niyang itago ang kanyang kaba sa likod ng kanyang matipunoong katawan. Oh, Mang Tino, ang hangin ay puno ng mga bulong ng hindi kilalang nilalang. Ang ating paglalakbay ay tila isang pagsubok na hindi natin inaasahan. Sagot ko habang pinipilit kong basahin ang mga bituin sa pamamagitan ng aking lumang agimat. Sa bawat hakbang, ang mga anino sa paligid namin ay tila bumibigat, nagiging mas buhay at mas makapigil hininga. Ang tunog ng aming mga yapak ay sinasagot ng mga kaluskos mula sa hindi kalayuan. Sa aking isipan, ang mga larawan ng mga sinaunang nilalang mula sa aking mga nakaraang pangitain ay dahan-dahang bumubuo ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa liwanag ng buwan. Mang Isko, ano ba itong hinahanap natin dito? Muling tanong ni Mang Tino. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang lihim, Mang Tino. Isang lihim na nakakubli sa anino ng buwan. Tanging sa pagtuklas natin nito malalaman ng layunin ng ating paglalakbay. Tugon ko habang iniabot ko ang aking kamay sa hangin. Sinisikap na makuha ang mga sagot mula sa hindi nakikitang mga kapangyarihan. Habang papalapit kami sa talahiban, isang malamlam na pag-asa ang gumising sa aming mga puso. Dito, sa gitna ng mga damo, isang lumang kubo ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kubo ay tila inabandona na sa loob ng maraming taon. Ang bubong nito'y gulagulanit na sa paglipas ng panahon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ito'y tila nababalot ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Mang Isko, ang kubo ay parang nag-aanyaya ngunit nagbabanta, sabi ni Mang Tino habang kami palapit dito. Sa pagpasok namin sa loob, ang hangin ay biglang lumamig at ang paligid ay tila gumalaw sa amin. Sa gitna ng kubo, isang lumang mesa ang nandoon, puno ng alikabok at mga punit-punit na papel. Ang mga papel ay tila mga tala mula sa matagal ng nakaraan, mga salaysay ng mga sinaunang manghuhula at kanilang mga pakikipagsapalaran. Napansin ko ang isang papel na kakaiba. Ang sulat kamay nito ay puno ng mga simbolo na hindi ko pa nakikita.
Ngunit sa gitna ng mga simbolo ay naroon ang isang pamilyar na senyalis, ang anino ng buwan, ang anino na sumusunod sa amin. Mang Tino, narito ang susi sa ating mga tanong. Bulong ko sa kanya habang tinuturo ang simbolo. Sa sandaling iyon, ang hangin ay biglang umalulong at ang mga anino sa paligid ay tila nagising, nagiging mas malapit at mas makapangyarihan. Ang kubo ay nagsimulang maglaho sa dilim at ang liwanag ng buwan ay biglang nagbago. Naging mas maliwanag at mas nakakatakot. Mang Isko, ano ang nangyayari? Tanong ni Mang Tino habang kami napapaligiran ng mga anino. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim ng mundong hindi natin nakikita. Sa kanyang kamay ay isang agimat na katulad ng sa akin. Ngunit mas kumikinang, isang agimat na tila puno ng kapangyarihan ng buwan. Ang anino ng buwan ay hindi lamang isang pagsubok. Ito'y isang bahagi ng ating pagkatao. Sabi ng matanda habang ang kanyang boses ay tila nagmumula sa lahat ng sulok ng kubo. Sa isang kisap mata, ang paligid ay naging tahimik at ang matandang lalaki ay naglaho. Ang kubo ay muli naming naiwan, ngunit ngayon ay puno ng tanong at takot. Mang Isko, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Mang Tino habang kami naglalakad palabas ng kubo. Ang anino ay isang bahagi ng ating nakaraan. Isang bahagi na pilit na bumabalik upang ipakita ang ating tunay na kalikasan. Sagot ko. Ngunit sa kabila ng aking paliwanag, ang aking puso ay puno ng kaba. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, isang malamlam na liwanag ang muling lumitaw. Isang liwanag na nagmula sa buwan. Sa loob ng liwanag, isang silweta ang lumitaw. Ang anyo ng matandang lalaki. Ngayon ay mas maliwanag, mas nakakatakot, at mas puno ng misteryo. Mang Isko, hindi pa tapos ang ating paglalakbay, sabi ni Mang Tino. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aming mga hakbang ay patungo sa hindi pa namin nakikitang landas. Sa aming likuran, ang anino ng buwan ay patuloy na sumusunod, patuloy na nagbabantay, at patuloy na nagtatago ng lihim na hindi namin lubos na maunawaan. Hindi ko akalain na ang gabi ay matutulad sa isang bangungot na hindi mo magising. Ang mga bituin ay tila naglaho, at ang buwan ay nagtago sa likod ng makapal na ulap, na para bang nagtatago ng isang lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Sa gitna ng dilim, nararamdaman ko ang malamig na dampi ng hangin na dumadaan sa bintana ng aking maliit na kubo, na nagdadala ng kakaibang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa amin. Ako si Lino, isang matandang manghuhula, at ang tanging kaibigan ko ay si Mang Cardo, ang mangingisda na palaging aking katuwang sa pag-unawa sa mga senyalis na dala ng hangin at tubig. Parehong may edad na kami. Ngunit ang mga karanasan namin sa buhay ang tila nagbibigay sa amin ng kakaibang lakas at tapang para harapin ang misteryong bumabalot sa aming bayan sa tuwing kabilugan ng buwan. Nagsimula ang lahat nang mapansin namin ni Mang Cardo ang kakaibang anino na sumusunod sa amin, kahit saan kami magpunta. Isang anino na mula sa buwan na tila may sariling buhay, laging nasa likod namin. Hindi naglalakas loob na magpakita ng buo. Sa simula, inisip namin na ito'y bunga lamang ng pagod o imahinasyon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang presensya ng anino ay naging mas matindi, mas nagiging totoo. Ano sa tingin mo ito, Lino? Hindi na ito normal. Bulong ni Mang Cardo habang kami ay nakaupo sa bangka niya. Hinihintay ang pagdating ng mga isda na tila naglaho rin sa panahong ito. Tila may nais itong ipahiwatig, Mang Cardo, ngunit lahat ng aking mga hakbang at ritual ay tila walang bisa. Sagot ko, habang iniisip kung paano namin malulutas ang misteryo ng aninong ito. Isang gabi, habang kami ay nasa tabing dagat.
Napansin naming ang tubig ay tila kumukulo, kahit wala namang hangin o anumang dahilan para mangyari iyon. Ang mundo ay tila napuno ng isang kakaibang katahimikan, na parang lahat ng bagay ay huminto para bigyang daan ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang anino ay muling lumitaw, mas malinaw kaysa sa dati. At sa pagkakataong ito, tila may nais itong iparating. Naramdaman ko ang pag-uugong ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. At sa isang iglap, lumitaw ang isang anyo mula sa dagat. Isang nilalang na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung ito'y gawa ng imahinasyon o isang tunay na halimaw mula sa kailaliman. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng galit at pighati. Tila sinisisi kami sa isang kasalanang hindi namin alam. Mang Cardo, kailangan nating malaman kung ano ang totoo. Ano ang koneksyon natin sa aninong ito? Ang tanong ko habang pinipigilan ang takot na lumalamon sa akin. Tumingin sa akin si Mang Cardo, at sa kanyang mga mata ay may isang lihim na hindi ko akalain. Lino, may isang bagay na matagal nang itinago sa'yo. Ako ay hindi ordinaryong mangingisda. Ako ay tagapangalaga ng lihim ng aninong ito. Nagulat ako sa kanyang pagsisiwalat. Hindi ko akalain na ang kaibigan ko ay may ganitong klasing lihim. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Cardo? Ano ang lihim na ito? Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman namin ang paggalaw ng tubig. At ang anino ay tila naging isang tunay na anyo. Ang halimaw ay nagpakita sa kanyang buong anyo. Isang nilalang na nagmumula sa buwan, na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. At sa isang iglap, ito'y naglaho. Iniwang kami sa gitna ng dilim, na may mga tanong na walang kasagutan. Natapos ang gabi na puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ang aming mundo ay tila bumalik sa normal. Ngunit alam namin ni Mang Cardo na ito'y simula pa lamang. Ang anino mula sa buwan ay may daladalang mensahe. Isang babala na dapat naming unawain bago maging huli ang lahat. Habang kami ay naglalakad pa uwi, narinig namin ang isang bulong mula sa likod. Isang tinig na hindi namin alam kung saan nagmula. Ngunit ito'y malinaw na nagsasabing, ang anino ay hindi lamang sumusunod, ito'y naguutos. Sa pagkakaalam ko, ang mga araw na darating ay magiging mas nakakatakot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ang anino ay naroon, naghihintay para sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Ang gabing iyon ay tila baga hinigop ng kawalan ang liwanag ng buwan, at ang mundo ay napalibutan ng nakakatakot na katahimikan. Ako, si Mang Ernesto, ay nakatayo sa harap ng maliit na kubo ni Mang Ben sa tabi ng dagat. Ang alon ay naglalambing sa buhangin sa ilalim ng pailalim na hangin. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig na tila sumasakal sa aking pagkatao. Ernesto, alam mo ba kung bakit tayo sinusundan ng aninong ito? Malumanay na tanong ni Mang Ben, habang pilit na pinipigilan ng takot sa kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, na para bang ang kanyang kaluluwa ay hinuhulog sa bangin ng kawalan. Nagsimula ito noong gabing iyon, Ben. Noong gabi ng kabilugan ng buwan, na nagpakita sa akin ng anino sa aking mga pangitain. Sagot ko, habang pilit kong binabalikan ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang anino, sa una, ay tila isang kaluluwa lamang na naglalakbay. Ngunit unti-unti, naging mas mapusok ito. Tila may layuning hindi ko mawari. Ano ang nakita mo? Tanong ni Ben. Pilit na umuusad mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin na para bang ako ang tagapagsalaysay ng kanyang kapalaran. Pumunta ako sa Pampang noong gabing iyon, at nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa buwan. Tila ba mayroong isang puwersa na bumubulwak mula sa loob nito, na umaabot sa lupa at sa akin.
Ang anino ay lumitaw, at sa panaginip ko, nakita ko ang ating mga sarili, sinusundan nito. Hindi lamang sa lupa kundi pati sa dagat. Kwento ko, habang ang malamig na hangin ay tila kumakalabit sa aking mga balikat. Nakita ko ito, Ernesto! Biglang sigaw ni Ben. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang mangisda ako noong isang gabi, naramdaman ko ang presensya nito. Tila may mga mata ito na lagi akong minamanmanan. Hindi ko naisip na ang anino ay makakahanap ng paraan upang masundan kami kahit sa dagat. Ang ideya na ang anino ay hindi lamang limitado sa lupa, kundi pati na rin sa tubig ay nagdulot ng kilabot sa aking katawan. Ben, may kailangan tayong gawin. Hindi natin maaring hayaan na ang anino ay patuloy na gumambala sa atin. Sabi ko, habang ang aking isipan ay naglalakbay sa paghahanap ng solusyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nais nito. Tugon ni Ben, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Alam namin na ang anino ay hindi isang karaniwang multo, ngunit isang entidad na may layunin na mas malalim kaysa sa aming naiisip. Sa loob ng kubo, kinuha ko ang aking mga gamit sa panghuhula, ang lumang kristal na bola at ang mga sinaunang aklat na puno ng mga lihim na panalangin. Alam kong ito lamang ang paraan upang masilip ko ang nilalaman ng anino. Ang layunin nito. Habang nakaupo kami ni Ben sa gilid ng mesa, sinimulan ko ang ritual. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang tumindi. At tila ba ang anino ay naririto, nagmamasid. Naghihintay sa aking susunod na hakbang. Sa unang pagtingin ko sa kristal na bola, nakita ko muli ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay na kakaiba. Hindi ito isang simpleng anyo, kundi isang porma ng isang tao, isang lalaki na tila pamilyar. Ang mukha nito ay nagmamasid sa akin na para bang may nais itong ipahiwatig. Ben, tingnan mo ito, sabi ko, habang itinuro ang kristal na bola. Ang imahe ng anino ay unti-unting lumilinaw. Sa likod ng anyo nito, isang piraso ng papel ang lumutang, tila isang mensahe. May nakasulat, Ernesto! Sabi ni Ben, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mensahe na unti-unting nagbabago sa hangin. Ang buwan! Ang buwan ay ang susi. Hindi ko mawari ang ibig sabihin nito. Ngunit sa mas malalim na pag-iisip, naalala ko ang isang lumang kwento. Isang alamat na nagsasabing, ang buwan ay may kakayahang magbukas ng mga pintuan sa ibang mundo. Ben, kailangan nating pumunta sa Pampang muli, sa susunod na kabilugan ng buwan. Doon natin marahil matutuklasan ang lihim ng anino. Sabi ko, habang ang kaba sa aking dibdib ay tila lumalalim. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, ang kristal na bola ay nabasag. At ang anino ay tila lumabas mula sa loob nito, bumalot sa buong kubo. Ang hangin ay naging mabigat. At ang paligid ay nagdilim. Si Ben ay napasigaw at ang kanyang boses ay nawala sa hangin. Ernesto, ang anino! Ito ay hindi lamang isang mensahe. Sigaw niya, bago kami tuluyang nilamon ng dilim. Sa wakas, natuklasan namin ang katotohanan. Ang anino ay hindi lamang isang entidad na sumusunod sa amin. Ito ay isang bahagi ng aming nakaraan. Isang kasalanan na matagal nang nakabaon sa aming mga alaala na ngayon ay bumabalik upang kami harapin. Ngunit paano? At bakit ngayon? Ang sagot ay nasa susunod na kabilugan ng buwan. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami ni Ben na harapin ang lihim na iyon?